Nakalmot ng pusa naman, ito si Miss Charlene J. No? Sabi niya, nakapag-inject na naman daw siya noong September 2023. May anti-rabies na siya, pero nakalmot siya ng pusa. Safe ba na magantay muna siya ng 14 days bago magpa-booster kung merong rabies? Well, ang SOP po talaga dyan, pumunta muna kayo sa inyong doktor, sa hospital, or sa Animal Bite Center para magpakonsulta. Kasi again, I cannot give medical advice sa mga tao. Tandaan nyo yan guys, pag vet, sa mga animals lang ang jurisdiction namin. If you really need medical advice, you need to ask a medical professional, a doctor, human doctor. Pero ito lang masasabi ko dyan, no, kung meron na po kayong anti-rabies noong 2023 at gumagana na yan sa katawan ninyo, yun naman po ang purpose ng bakuna para kung may pumasok man ulit sa inyo na rabies ay masawata ito para hindi kayo magkaroon ng rabies. Pero kung meron na kayong anti-rabies na gumagana yan 2023 noong September, ano naman, effective naman yan for mga 5 years bago kayo magpa-booster. Pero depende po kapag ka nagka-immune response ang isang tao, iba-iba po. Yung iba, nawawalan kagad ng immunity. Yung iba, up to 10 years, may immunity pa from the vaccine na nakuha nila. Pero ito po, no, you also have to consider some factors. Yung pusa po ba na nakakagat sa inyo o nakakalmot sa inyo ay pusang gala. O kung nasa loob lang naman ng bahay yan, yung pusa ay may anti-rabies, napakaliit naman ang chance na merong rabies yung pusa na yan. Tapos kayo naman, may alaga nyo naman yan. Hindi naman siya nakakasalamuhan ng ibang mga pusa. So, you have very little to worry about. Pero kung pusang galayan, o di ba stray cats, nakalmot kayo, baka mas mataas yung risk factor na merong daladalang rabies virus yung pusa na yon. Kasi hindi naman lahat ng mga pusa ay may rabies. Okay, so karamihan ng mga rabies cases na natatransmit sa mga tao galing sa mga aso. Pero totoo yan. It could also come from cats and pwede rin talaga manggaling sa kalmot ng pusa. Kasi yung mga pusa, kahit mga aso, dinidilaan naman nila yung mga paws nila, yung mga kuko nila. Kaya pwedeng mailipat sa mga kuko yung rabies virus kung may virus man siya sa bibig niya, sa laway niya, at pwedeng ma-transmit by pagkakalmot. Alright, so para sa tanong po ninyo kung kailangan nyo kagad magpa-booster ngayon din or maghihintay pa kayo ng 14 days, nasa sa inyo naman po yon, depending sa maraming mga factors nga. Pero it's best, pumunta muna kayo sa human doctor niyo para tanungin ninyo and siya magsasabi sa inyo ng tamang advice.